Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International through White's Perry Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong radio program na ito ay marinig nyo every Sunday sa DWRA GMA Radio, Barangay 92.7 FM here in Baguio City. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito ng every Friday sa ating YouTube channel. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko sa wikang Ingles, Improving God's Pattern on the Church. Ang teksto po ay Exodus chapter 25 verse 9. This is lesson is intended for our radio program September 22, 2024. As I said kanina, na-advance po natin ito sa ating YouTube for the benefit of our brothers and sisters in the whole Philippines and even our brothers and sisters na nakatira po sa ibang bansa. Lahat ng ating mga pag-acknowledgement at mga pagbati ay gagawin natin po mamaya. Of course, we would like to acknowledge our main sponsor, World Radio International, through White's Perry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ang aking contact person dyan, si Elder Robert Abels and si Sister Beverly Henry Dobbs. Basahin na po natin ang ating teksto. Unang-una po ay basahin natin sa wikang Ingles sa Improving God's Pattern on the Church. Paano po pinagaganda o pinanibago ang tinatawag na pattern o modelo sa loob ng isang iglesia? Meron pong nagsasuggest na may kulang po sa iglesia ng Panginoon ay tinatag doon sa Jerusalem sa taong 30 anyo or 33 anyo Domini, at merong nagsasuggest o nagpapanukala na dapat po may improvement, may pagbabago, may pagpapaganda ng tinatawag na modelo ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinamagatan ko, Improving God's Pattern on the Church. At ang ating pong teksto ay mababasa sa Exodus chapter 25 verse 9. Ito po ay babasahin muna natin sa wikang Ingles, and then we'll also read it in the Filipino version. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all of its furnishings, just so you shall make it. Ang sasalita po dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Diyos, at ito po ay kinakausap niya si Moses na gumawa ng tinatawag na tabernacle. O nung kapanahon na yon, tawag doon tabernacle, but actually ito po malaking tulda. So God said to Moses, according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings. Pati yung mga tinatawag nating mga kasama, dekorasyon ng tabernakulo sa lumang tipan ay susundin ang pattern o modelo na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng ating babasahin sa Exodus chapter 25 verse 9. Simulan po natin sa verse 8. Ipaggagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin nyo ayon sa planong ibibigay ko sa inyo. So sabi ng Panginoong Panginoong Diyos kay Moses, magagawa si Moses ng isang sanktuaryo, sometimes translated also as tabernakulo, at doon po ay maninirahan o tatahan ang Panginoon Diyos. Hindi po literal, kundi spiritually speaking. At ang sanktuaryo o tabernakulo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ni Moses ay gagawin nila ayon sa planong ibibigay ko sa inyo. So in other words, mga kaibigan at mga kapatid, mayroon pong tinatawag na pattern o plano na ibigay ng Diyos kapag ikaw ay inutusan niyang gumawa ng isang bagay. At nung panahon ni Moses, ito po yung tabernakulo or sanctuaryo, ang tawag dito sa Filipino version.
As Moses built the tabernacle, he was given a pattern by God, which to build it 3 times. Sinabi ng Panginoon, he is told to follow the pattern. So, nang sinabihan ng Panginoong Diyos si Moses na gumawa ng modelo o plano ng tabernakulo o sanktuaryo, siya po ay binigyan ng tinatawag na plano or modelo. At ayon po sa binasa natin kanina, Exodus chapter 25 verse 3 beses po sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses yun, gagawin mo, susundin mo ang modelo o plano na ibibigay ko sa iyo. Now, this statement tells us, brothers and sisters, that in obeying God's commandments, we must do exactly as He said it. So sa pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon, dapat gawin natin ito ayon sa kanyang sinabi mismo. At ano sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2? You shall not add to the word which I command you, neither shall do diminish from it, that ye may keep the commandments of the Lord. Deuteronomy chapter 4 verse 2. So napakalinaw po sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses, huwag nyo itong dadagdagan ni babawasan. Sundin nyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo mula kay Yahweh o sa inyong Ama sa langit. So in other words, brothers and sisters, napakalinaw po ang instruction ng Panginoon Diyos kay Moses na kapag siya may inuutos na gawing isang bagay, sanktuaryo man o tabernakulo man, at mga kagamitan na kasama ng tabernakulo o sanktuaryo, yun po ay dapat sundin ng Moses ayon sa plano, ayon sa modelo, ayon sa pattern na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay binabanggit ko, brothers and sisters, sapagkat may isa pong alagad ng Panginoong Diyos ayon sa kanya. He is a disciple of Christ, membro ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, at sabi niya, ang pattern ng iglesia, we have to improve God's pattern on the church. Something is wrong with the pattern, sabi niya ganun. Ang modelo, ang plano na ibinigay ng Diyos ay medyo may kulang. Yun ang kanyang opinion. So a concerned disciple of the Lord Jesus Christ said that the pattern must be changed or improved to meet today's needs and challenges. So sabi niya, nung kapanahonan ng mga apostoles, kapanahonan ni Moses, iba yung panahon, iba yung mga hamon sa mga Kristiyano. So sabi niya, kailangan sa kapanahonan natin, 21st century, 2024 na po tayo ngayon, kailangan mag-adjust tayo. Mayroong improvement, may pagbabago sa pattern o sa modelo na ibinigay ng Panginoon Diyos sa iglesia ng ating Panginoon. So pag-aaralan po natin yan, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon, sa magang ito. Well, sir, there are suggested changes or improvements on the New Testament church should be on the following. Ito po yung mga suggestion niya at pag-aaralan natin kung ito po ay angkop o ayon ba sa salita ng Diyos sa Biblia. Number 1, social acceptance or appeal to the masses. Sabi niya, kailangan mas appeal. In other words, ang mensahe daw ng Panginoon ay para sa masa sa kapanahonan ito, para sa mga taong sa kapanahonan ito. So in other words, parang may konting pagbabago ang kanyang iniidiya kung paano baguhin daw ang mensahe na binibigay natin sa mga tao sa kapanahonan ngayon. Number 2, financial struggles of the local congregation. Nung panahon ng mga apostoles, nagkaroon po ng tinatawag na problema doon sa Jerusalem. So nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng collection, dinala ni Apostol Pablo doon sa Jerusalem para tulungan ang mga miyembro ng iglesia doon sa Jerusalem na nakaranas ng tagutom or famine. Theological improvements on the church government. So itong suggestion po ng isang kapatid na ito, patira yung pamamahala sa loob ng iglesia dapat mapalitan. Kung babasahin po natin sa Biblia, meron pong local elders and local deacons. In other words, bawat lokal na kongregasyon may mga tinatawag na elders, pastors, bishops, and sometimes they are called presbyters. So sabi niya, dapat mapalitan yun. At yung mga diakono, dapat sabi niya, pangkalahatan. Parang worldwide, mayroong sinatawag na centralized control, katulad ng
ibang religious group dyan. Hindi ko na po sasabihin kung anong grupo yan. Alright, and the last question that we will be discussing, must the Church of Christ be changed or improved? Dapat bang mapalitan ang lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo? Dapat bang baguhin ito? So yun po yung mga questions na ating sasagutin sa ating leksyon sa bagang ito. Sana nariyan pa kayo mga kaibigan at mga kapatid para pag-aralan natin kung talagang dapat bang magkaroon ng improvement ang pattern o plano na ibinigay ng Diyos sa lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Number 1, discussion. Social appeal or acceptance by the masses. So dapat sabi niya, kailangan ang mensahe natin appealing. Pwedeng tanggapin ng mas maraming tao. Yun ang kanyang suggestion. So parang ibig niya sabihin, mayroong mga pangangaral na hindi ka tanggap-tanggap sa mga tinatawag nating social media or common tao. A predicament of many Christians today is how to be socially acceptable to the people of this world. Paano tayo tatanggapin ng mga tao sa ngayong kapanahunan? Kasi nung panahon ng mga apostoles, panahon natin ngayon, iba. Hindi po magkapareho. So, yun po ang sinasabi niya. So, balik, kung babasahin po natin sa New Testament o Bagong Tipan, sabi ng ating Panginoon Kristo sa Lucas 6:26, ito po yung mensahe natin last Sunday. Sabi ng Panginoong Kristo sa Lucas 6:26, basahin po natin. First in English, sabi ng Panginoong Kristo, "Woe unto you if all men shall speak well of you, for so did the fathers to the false prophets." Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. So pag mga huwad ka na propeta, pwede kang purihin ang lahat ng tao. Dito bang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, diyan sa Lucas 6:26. But if you're a true servant of God, a true preacher, ang iyong pangangaral, hindi po tatanggapin ng lahat ng tao, lalo na po yung ayaw sumunod sa Panginoong Kristo. So sabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno ng mga Hudyo sa mga huwad na propeta. In other words, kapag pinupuri ka ng lahat ng tao, ang ibig pong sabihin, isa kang huwad na propeta. Clearly, the Apostle Paul, or rather the Bible says, that the Christian cannot please all men. Hindi natin pwedeng pasayahin ang lahat ng tao. Because not all people are the same. Yung gusto, ang iba, gusto sumunod sa Panginoon. Yung iba naman, ayaw. So you cannot please people who would not like to follow Christ or to follow God. Christians, therefore, sabi ni Apostle Paul, there is a way of leading people to Christ without compromising our faith in Him. So mayroong pamamaraan na hindi natin kinokompromeso yung ating pananampalataya or conviction sa kay Kristo. Ano sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 18? If it is possible, live peaceably with all men. Kung maaari, mapayapa kayong mamuhay dito sa mundo sa lahat ng tao. Impossible lang. Pero sabi ko nga kanina, hindi posible na matutuwa lahat ang tao sa iyo dahil ang mga hindi Kristiyano, ang mga gumagawa ng masama, hindi sila matutuwa kapag sila ay pinangaralan ng salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Lucas 6:26. Woe unto you if all men shall speak well of you. Well, brothers and sisters, a disciple should become the salt of the earth, the light of the world, for many to follow Christ. Ano sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 5:13-14? Kayo ang asin ng mundo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. So pag asin ka, ano ibig sabihin ng asin? Asin po nagbibigay ng lasa or flavor sa kinakain. At ang asin ay preservative. So kung ikaw ay Kristiyano, kailangan mabigyan mo ng tinatawag na flavor, spiritual flavor ang buhay ng mga tao. At kumisan, ayaw nila yon. Ano pa? The salt is also to preserve people spiritually. So ang Panginoon gusto niya, huwag mamala ang tao. Kaya trabaho natin mga kapatid, mga Kristiyano, na
tulungan sila para sila ay makarating sa kalangitan. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Now, what's the idea there of the light of the world? Liwanag. Dahil ang karamihan ay nasa kadiliman, hindi po literal na kadiliman, kundi kadiliman ng ignoransya sa salita ng Diyos, kadiliman sa kasalanan. So si Kristo sabi niya, I am the light of the world. So Christians also in the same way are also the light of the world. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Inaakay natin ang mga tao mula sa kadiliman ng kasalanan, kadiliman sa kawalang kaalaman sa salita ng Diyos. Yun po ang trabaho ng isang Kristiyano. And that is not an easy job, brothers and sisters. Ano sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1? Tularan niyo ako katulad ng pagtulad o paggaya ko kay Kristo. In other words, Paul said, you imitate me as I imitate Christ. So when we imitate Christ, tinutularan natin ang Panginoon, hindi po lahat ng tao ay matutuwa sa atin. Why? People are not willing to follow Christ. Ano sabi ni Kristo? Matthew 16 verse 24. If you want to become my disciple, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Mga tao, ayaw nila yung self-denial. Gusto nila, palagi silang natataas. Ayaw nilang magkaroon ng cross or sakripisyo. Ayaw nilang sumunod kay Kristo. And therefore, it's not easy to please people, brothers and sisters. Christians must have genuine love for each other. Ano sabi ni Kristo sa John 13:35? You have to love one another as I have loved you. Ano ibig sabihin ni Kristo doon? Ang pagmamahal ni Kristo ay may pagmamahal na kahit nagkasala sa Kanya, kaya niyang patawarin, kaya niyang mahalin. Ang mundo po nagmamahal lamang sa kapwa niya tao kapag yung taong yun mahal din siya. Pero ang Kristiyano, kahit hindi ka minamahal, you are supposed to love even your enemy, sabi ng Panginoong Jesucristo. So, hindi po mahirap. Hindi po madaling gawin yan, mga kapatid. And therefore, you cannot please all people when you truly love God and you truly love your fellow men as Jesus Christ has loved us. Alright, ano pa? And last part of our discussion on social appeal or acceptance by the masses, sabi ng Panginoon, you cannot please everybody. Be not conformed to this world, sabi ni Apostle Paul, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is acceptable, and perfect will of God. Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi kayo ay magbago ng pag-iisip para mapatunayan ninyo ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at perpekto na kalooban ng ating Panginoon. In other words, that's not easy when you are told not to conform with this world. Pero maraming tao, gusto nila sumunod sa agos ng mundo. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat sabi niya, baguhin niyo yung mga pag-iisip para malaman niyo ang maganda, katanggap-tanggap, at perpekto na kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Pangalawang parte po ng ating discussion. Financial struggles of local congregation. Sabi ng isang kapatid na ito, karamihan daw po sa iglesia na napuntahan niya ng Churches of Christ, mahihirap. Kukunti ang miyembro, mahirap pa. Ang kanila raw giving o bigayan, napakaliit. Ano po ang dahilan? So sabi niya, kailangan may improvement, may pagbabago. Ano kayang pagbabago ang gusto niyang mangyari? Pag-aralan po natin. Totoo nga po na many local congregations do not support their preachers as they cannot afford to do so. Bakit? Why? Bakit kukunti lang ang miyembro, sabi nila, ng mga iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Ayon sa Kanya, hindi naman lahat. At kukunti raw ang bigayan, kukunti raw ang abuli, kukunti ng naipon na pera. Well, ang number one problema po dyan, ang mga nagsimula ng lokal na iglesia, hindi masyadong naturuan yung mga tao at maaaring yung pinupuntahan nilang dinadala sa Panginoon puro mahihirap. Ayaw nilang puntahan yung may kabuhayan, yung may pera. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Pumunta kayo doon sa lahat ng tao, hindi lang yung mga mahihirap, yung pobre.
Of course, hindi lang yaman ang hinahanap natin. But I'm trying to say, brothers and sisters, bakit hindi lumalago daw ang mga iglesia ng Panginoong Kristo? Kukunti lang daw ang naiipong pera. Pero hindi naman po applicable sa lahat yan. Sapagkat meron din mga congregations na malalaki at may pera sila. So local churches look for outside support, foreign support to pay their workers. So anong nangyayari? Ang panimula po ng mga lokal na iglesia sa ating Panginoong Kristo dito sa Pilipinas, medyo nagkaroon po ng problema. Bakit? Yung mga naunang nangangaral, ang kino-convert nila, ang pinangangaral na puro yung galing sa mga mahihirap na pamilya, at para may tagapangaral, bibigyan nila ng tinatawag na sweldo galing sa ibang bansa. So hindi po na-develop yung mga miyembro, hindi naturuan ng maayos. Meron pang iglesia doon sa isang lugar na sabi ng kanilang foreign na kapatid, hindi po Pilipino, sabi niya, huwag kayo alaala sa collection. Akong bahala dyan. So in other words, na-spoiled ang mga miyembro at hindi na sila masyadong nagbibigay. So mali po yung pamamara na yan. Foreign support for native preachers do have positive and negative effects. Pag mayroon pong tulong na nanggagaling sa ibang bansa para suportahan ang isang lokal na preacher, mayroon pong negative at positive effect. Yung positive effect, siyempre tuloy-tuloy yung gawain sa iglesia. Ang problema dyan, pag wala na yung foreign support, yung tulong galing sa ibang bansa, hindi na rin mangangaral yung taong sinisweldoan nila at pati yung lokal na iglesia ay apektado. So ano po ang solusyon? The positive, if done for a specific period of time, the local church will learn to support him later. So ano po? Halimbawa, nasuportahan yung isang lokal na preacher ng isang kongregasyon sa ibang bansa. Dapat mayroon tinatawag na period. Mayroon pong panahon na ito ay support lang para hanggang 5 taon o 10 taon. At pakonti-konti, ang lokal na congregation ay bibigyan niya ng equivalent o suporta yung lokal na preacher. Hanggang wala na yung foreign support, tuloy pa rin yung pangangaral ng preacher. At the same time, tuloy pa rin yung lokal na congregation. So dapat mayroong tinatawag na strategy na ganon. The negative effect, if done for a lifetime of the preacher, the local church will not become financially independent. So ano pong nangyari? Kung forever, habang buhay, na sinusuporta ng ibang bansa ang lokal na mga ngaral o preacher, hindi po maging independent, hindi po maging autonomous ang isang lokal na congregation kasi depende sila doon sa support, sa pera na nanggagaling sa ibang bansa. So kailangan, as I have lectured on this platform before, to become indigenous, dapat ang isang lokal na congregation must become self-supporting if possible. At meron po akong leksyon na binigay din on planned giving. Paano magpaplano ang pagbibigay upang sa gayon, kahit wala na yung tao na nagbibigay ng malaki sa loob ng iglesia, ay tuloy-tuloy pa rin ang pera ng lokal na iglesia kahit wala na siya. Meron pong discussion ko dyan na binigay on the subject of planned giving. Nandito rin pa sa ating platform na yan. So, pangatlo po, mga kapatid at mga kaibigan, theological improvements on church government. So, merong nagsuggest, ito pong ating isang kapatid, sabi niya, kailangan mapalitan yung pamamahala. The administration of the local church must be changed or must be improved. Kung titingnan natin po sa New Testament, mga kaibigan at mga kapatid, the local congregation was financially independent at sino ang namamahala? Ang mga lokal na elders at diakono. Acts 14:23, si Bernabe at si Pastor Pablo lumibot po sa doon sa Asia Minor, and the appointed elders and deacons and every church. So may diakono, may mga matatanda or elders. At ganun din ang sinabi ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 1, verse 5, I left you in Crete so that you will set all things in order and that you will appoint elders in every city or in every place or in every church. So ang ibig sabihin, ang gusto at plano ng Panginoon Diyos na lokal, na iglesia,
the modelo, the pattern na bigay ng Diyos sa isang lokal na iglesia, ang pinakaulo ay ang isang lokal na elder at hindi lamang po isa. Doon sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2, chapter 3, dapat isa o dalawa. No, I'm sorry, 2 or 3 or more. Plural, hindi po isang tao lang. So, bawal po yung isang tao lang na siya ang namumuno sa isang lokal na iglesia. And then later on, itataas mo siya hindi lang lokal, maging city, maging province, maging whole Philippines, and then buong mundo. Hindi po yan ang pattern o modelo ng church administration na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan. Wala po tayong mababasa na ganyan. Alright? So, paano ang suggestion natin dyan? Para hindi magka-problema. The Apostle Paul and Barnabas, as I was saying, visited Lystra, Iconium, and Antioch, where they ordained elders in every church. Acts chapter 14, verse 22 and 23. So, ganun pong ginawa na Apostle Pablo, at sinabi ko rin, iniwan niya si Tito sa Crete o sa Creta, and nag-appoint din siya ng mga elders and mga diakono doon sa Crete at every place. In other words, ang pattern po na sinasabi ng Panginoon Diyos, ang modelo ng lokal na church ay pamumunuan ng elders, plural, hindi lang po isa, at assisted by diakonos or servants. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pero yung suggestion ng isang kapatid, in quotation mark, sabi niya dapat mayroong namamahala isang syudad, isang probinsya, buong bansa, at buong mundo. God does not like that kind of pattern. Why? Kasi pag mayroong isang leader lang sa buong mundo, buong probinsya, buong syudad, buong bansa, pag nagkamali yung leader at itinuro niya ang mali, mali na po lahat ang mangyayari sa mga lokal na congregations. Ganun po ang mangyayari. Now, ano sabi ni Apostle Paul in 1 Timothy chapter 4 verse 1? There is a departure from the faith. The Spirit expresses like that in the latter days there will be a departure from the faith. Sabi ni Apostol Pablo, sa huling kapanahunan, ayon sa Espiritu, mayroong pag-alis. Mayroong pagtalikod sa tunay na pananampalataya. So in other words, pag ginawa natin yan, yung pattern na yan, yung universal, national, citywide, province-wide, etc., yan po ay hindi na po modelo o pattern ng plano ng binigay ng Diyos sa isang lokal na iglesia. Yan po ay pagtalikod sa tinatawag nating katotohanan, tunay na pananampalataya na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles. If there is a wrong doctrine in one local church, it will not affect all the other churches. Romans chapter 16, verse 16, sabi ni Apostle Paul, the churches of Christ salute you. Ang mga iglesia ng Panginoon ay sinasaluduhan o binabati kayo. Ano yung mga churches of Christ? Hindi po yun modern denomination. Wala pa pong modern denomination ngayon o mga sekta ng panahon ni Apostle Pablo. Those are individual local churches in the whole Roman Empire. So sabi niya, ano ang epekto kapag mayroong tinatawag na universal head ng isang iglesia, katulad na nangyari dito sa ating bansa. Mayroong isang lokal na iglesia, naging universal, at kung ano ang itinuro ng kanilang leaders, sinusunod ng kanilang mga followers. So ganun pa ang mangyayari. If there is a wrong doctrine, kung hindi po universal ang leader, kung hindi bang buong mundo, the local church will not be affected. Yun po ang purpose ng Diyos sa paggawa ng tinatawag nating local congregations na pattern sa Biblia. Romans 16:16, all the churches of Christ salute you. Kung nagkamali ang iglesia doon sa Pangasinan, sila lang po ang magkakamali. Hindi po yung iglesia sa Baguio. Kung nagkamali ang iglesia sa Pilipinas, Pilipinas lang. Hindi po yung ibang bansa or Asia, America, Europa. So ganun po ang reason kung bakit hindi ginawa ng Panginoon Diyos yung tinatawag na universal leader ng isang lokal na kongregasyon. At yan po ay pattern na ginagawa ngayon ng maraming churches
dito sa mundo. Hindi na po natin papangalanan yan, pero yun po ang ginagawa nila. There is a universal head at meron siyang mga assistants at bawat bansa meron siyang tinatawag na mga leaders din hanggang sa pinokontrol nila yung lokal na iglesia. That is not the pattern that the Lord wanted. Hindi po yan ang modelo, hindi po yan ang plano na ibinigay ng Panginoon Diyos sa isang lokal na iglesia. Now, if one man rules the church and not Jesus Christ as dead, there will be more problems. Ano sabi ni Apostle Pablo? Colossians chapter 1 verse 18. Sabi ni Apostle Paul, Christ is the head and the church is the body. Isang ulo lang, isang katawan. Kung maraming ulo, anong mangyayari? Anong klaseng hayop kaya yung maraming ulo? Hindi pwede. Hindi na po ordinary na tao yun. Kahit spiritually speaking, it's not also the same. So sabi ni Apostle Paul in Colossians 1:18, Christ is the head and the church is the body. So yung body na yun, one universal body, pero magkaroon ng tinatawag na lokal na kongregasyon. So sino ang pinakaulo? Si Kristo. So if only one man rules the church and not Christ is dead, there will be problems. So kung isang tao lang ang namumuno sa iglesia ng Panginoon all over the world, kakaroon po ng problema. Why? Because people are not perfect. Ang tao po ay makasalanan. There is a tendency to be proud, to be arrogant, and he would say, I am now the appointed Son of God. I own the world. I own your souls. Ako na ang may-ari ng buong mundo. May-ari rin ako ng inyong mga kaluluwa. Kung hindi nyo ako susundin, hindi kayo makakapasok sa karenang land. Ganon po ang mangyayari sa isang lokal na nagiging universal leader at magiging diktador ng isang iglesia. Ano sabi ni Kristo? Matthew chapter 28 verse 18. Before he went up to heaven, Jesus Christ said, all authority and heaven and on earth has been given to me. No one man can make rules in the local church. So sabi ni Kristo, lahat ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng Ama sa langit at sa lupa. Doon sa langit, nandun yung mga anghel, at dito naman sa lupa, narito ang mga tao, narito ang mga miyembro ng iglesia niya, at si Kristo rin ang dapat sundin. Kaya nga naisulat po yung New Testament, ang bagong tipan, para yun ang titingnan natin, yun ang panggalingan ng tinatawag nating pattern, modelo, o plano na ibinigay ng Diyos tungkol sa lokal na iglesia. At kung pinalitan natin yan, ibig sabihin, hindi natin kinikilala si Kristo na siyang may kapangyarihan, buong kapangyarihan, 100% sa langit at sa lupa. Last part ng ating lesson, ang question, suggestion ng isang kapatid, in parenthesis. Kapatid nga ba, must the Church of Christ be changed or improved? Dapat bang palitan ang lokal na iglesia ng Panginoon o kahit yung universal church of the Lord? Kasi ang concept po ng church or iglesia, dalawa. There is a universal concept and there is the local concept. And of course, there is also the perfect concept, yun ang church of God in the Lord or in the mind of God. Wala pong perfectong lokal na iglesia. Every church may depekto. Basahin niyo po yung Revelation chapter 2 and chapter 3. Makikita niyo yung 7 churches of Asia na sinulatan ng Panginoon. Isa lang po lamang doon ang mukhang walang depekto. Now, just a review of church history. Jesus Christ founded only one church. At sabi ni Kristo sa Matthew 16 verse 18, the gates of Hades shall not prevail against it. Ang mga pintuan ng kamatayan o ng Hades ay hindi niya pwedeng talunin o gapiin ang iglesia. In other words, kahit kamatayan, hindi pwedeng pabagsakin at walain ang iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Yan pang ibig sabihin ng Matthew 16:18. Jesus Christ is the owner of the church and therefore He has all the authority in matters of faith and practice. Sapagkat si Kristo ang may-ari ng iglesia, sa Kanya ay I will build my church. Sabi niya, hindi sinabing I will build your church. Tataghatag ko ang aking iglesia at dahil siyang may-ari, siya ang nagtatag, siyang may kompleto, 100% na kapangyarihan tungkol sa pananampalataya
at kung ano man ang dapat gawin sa loob ng iglesia, whether it's local or universal. At ang mga bagay na yan ay sinulat ng mga apostoles sa tinatawag nating bagong tipan, 27 books, 14 books more or less ay sabi nila, sinulat ni Apostol Pablo. With Jesus Christ as the head of the body, brothers and sisters, the church, no man therefore can change or improve his church. Ephesians chapter 1, 22 and 23. Ano sabi ni Apostol Paul? Doon sa Efeso 1:22-23. Kung mayroon pa kayong Biblia, samahan niyo akong basahin ito sa Efeso chapter 1 verse 22 and 23 para po maliwanag kung ano ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa Iglesia ng Panginoon. Chapter 1 verse 22 and 23. Ano sabi ni Pastor Pablo? Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Napakalinaw po. Pinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. So napakalinaw po. Kung anything we'd like to do, improvement, ang Iglesia ng Panginoon, dapat konsultahin natin ang Santa Biblia, ang Bagong Testamento. Hindi ito pwedeng baguhin o improvein ang lokal na Iglesia ng Panginoon ayon sa ating kagustuhan lamang. Before Jesus Christ ascended to heaven, Jesus empowered the 12 apostles with a great commission. Ano sabi niyo sa dakilang kautusan? Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Go ye into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin yung mga alagad ang buong bansa, ang buong daigdig, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, at tinuturuan ng lahat ng bagay na sinasabi ko sa inyo. Napakalinaw po ng Biblia. Matthew 28, 19 at 20. So turuan natin. Ang problema po, bakit nakakaroon ng mga problema ang mga lokal na iglesia? Ang dahilan, hindi sila masyadong natuturuan. Ang nangyayari, pagkatapos po ng bautismo, ang ibang mga ngaral ng salita, pababayaan na lang nila yung nabautismuhan. Bahala kayo sa sarili nyo. Hindi po tama yan. Kasi ang baby, ang infant, ang bagong sanggol, kapag ipinanganak dito sa mundo, anong ginagawa ng nanay? Ginagawa ng tatay? Inaalagaan hanggang sa sila ay lumaki, maging matured. Tinuturuan, pinapakain. Ganon din po sa spiritual. Pagkabautismo, tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos at ituro sa kanilang lahat dapat nilang malaman. Para sa gayon, kahit anong unos o bagyo na dumarating sa kanilang buhay na pananampalataya, hindi po sila aalis sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Alright? So ano pa sabi ni Apostol Pablo at ng Panginoong Kristo? Before Jesus Christ ascended to heaven and then He promised to the apostles, John chapter 16 verse 6-13. Itong sabi ng Panginoong Kristo sa mga apostles, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all the truth. Kapag dumarating na ang Espiritu ng katotohanan, sabi ng Panginoon Kristo sa mga apostles, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ano pong ibig sabihin ng lahat? 100%. Lahat ng dapat nating malaman, ibinigay ng Diyos sa mga apostoles at ang mga apostoles na yan, isinulat nila sa Santa Biblia, sa Bagong Tipan. So wala pong kulang ang salita ng Diyos, wala pong kulang ang iglesia. Kung may pagkukulang man, wala po sa ating Panginoon, kung hindi sa mga taong nagpapatupad ng salita ng Diyos. Ano pa sabi ni Judas? Ito Judas po sa English, Jude. Hindi po ito yung Judas na nagpakamatay. Ito pong Judas na kapatid ni Kristo sa laman. Jude sa English. Sabi ni Jude, verse 3, earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Ipaglaban nyo, ipagsanggalang nyo ang pananampalataya na minsan lamang ay inihabilin sa mga banal. Ano pong ibig sabihin ng inihabilin? In other words, ipinagkatiwala. At sabi dito ni Jude, ipinagkatiwala minsan lamang. Ano pong ibig sabihin ng minsan? Sa Kilabat, sa Pangasinan,
maminsan lang iti Ilocano. Nang ibig sabihin, minsan lamang hindi na uulit-ulitin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kumpleto ang salita ng Diyos. Ang problema po ay wala sa salita ng Panginoon. Ang problema ay sa mga nagpapatuhad, nagtuturo, hindi nila itinuturo ang lahat ng dapat malaman ng mga membro. From the Greek word, epagodnizomai or to agonize, ang salitang content dito sa Jude verse 3. Nang ibig sabihin, it is associated with strife and vigorous combat. Parang ipinaglalaban mo, pinakikipaglaban mo, nakikibaka ka. Parang nandoon ko sa labanan na nakikipabaka, nakikipaglaban sa mga kalaban. Ano ang kalaban natin? The Apostle Paul said in Ephesians, "For we are not warring against flesh and blood, but against principalities and powers in the heavenly places." Mga anghel, mga demonyo, pero yung mga demonyo na mga anghel yan, kontrolado nila ang mga ngaral ng salita ng Diyos, dinidiktahan nila, tinutukso nila ng kayamanan at iba pang mamamaran upang sa gayon ang kamalian, ang kabuktutan, ang siyang maituro ng mga taong mga tinatawag nating huwad na propeta. So sabi ni Jude, earnestly contend, ipaglaban nyo, ipagsanggalang nyo, makipagpatayan kayo. Hindi po literal sa salita ng Diyos, sapagkat yan ay sagrado ibinigay ng Panginoon at dapat alagaan natin, sapagkat yan ay pinagkatiwala minsan lamang at hindi na uulitin. This is the effort of the so-called counterattack against anyone changing or improving the faith. O kaya yung sabi ng isang tinatawag nating kapatid, sabi niya, kapatid siya, gusto niyang mabago ang modelo, ang pattern, ang plano ni bigyan ng Diyos sa isang lokal na iglesia. Yan po ay hindi dapat mangyari sapagkat minsan lamang ibinigay ng Diyos ang plano, modelo, ang pattern ng pamamahala ng isang lokal na iglesia. This is the effort of against somebody improving the faith. Ano pa sabi ni Apostle Peter in 2 Peter chapter 1 verse 3? His divine power has given us all things that pertain to life and godliness. Ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ni Apostol Pedro, ay ibinigay sa atin ang lahat ng bagay na patungkol sa buhay at patungkol sa kabanalan. In other words, walang kulang ang Biblia, walang kulang ang salita ng Diyos, walang kulang ang Bagong Testamento. Ang pagkukulang po ay wala sa salita ng Diyos. Ang pagkukulang ay ng mga nasa tao na kulang sa kaalaman, na siyang sabi nila sila nagpapatupad. Subalit dahil kulang ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos, kulang din ang kanilang pagpapatupad at may problema, hindi tama ang mga lokal na iglesia na itatatag. Kaya sabi nila dapat mapalitan daw. Hindi po tama. That is a very wrong conclusion, brothers and sisters. Sa ating po tatapos sa ating leksyon sa umagang ito, napag-aralan po natin ang subject na pinamagatan kong improving God's pattern on the church. Hindi pwedeng gawin yan sapagkat doon sa Exodus chapter 25 verse 9 sinabi ng Apostle ng Panginoon Diyos kay Moses, according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle or the church, and the pattern of all the furnishings, lahat ng mga bagay na dapat gawin sa loob ng iglesia, just so you shall make it, gawin mo, sundin mo. At sabi sa Deuteronomy 4 verse 2, huwag mong dagdagan ang salita ng Diyos, huwag mo ring babawasan upang masunod mo ang kompleto na salita ng Diyos. So bago po tayo magtapos at magbigay ng invitation, we would like to acknowledge our brothers and sisters na patuloy pa na tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng radyo, sa YouTube, of course sa personal na pangangaral sa iba't ibang lugar, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, and other places na naabot po ng inyong lingkod. We'd like to acknowledge, of course, Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Daddy Dennis, John, Jeffrey, James Kitoriano, and Deborah Quinones Marcos. Would like to acknowledge also Brother Rico G. Canlas of San Fernando City Church, Pampanga, Sister Dina and June
Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose Untalasco in June sa Canada. We'd like to acknowledge Brother John, Brother Greg and Sister Luz of Pangasinan, Lingayen, Brother Jonathan and Sister Annalyn Parenang. Lingayen, of course, Sister Hilda, Sister Jenny, Sister Juanita Manuel, and all the rest sa Dumalandan, Pangasinan, mga kapatid na natin sa ibang bansa, mga sisters ko sa Cebu, si Evelyn, Brother Nard sa Capiz, of course, Ana Daniel sa Italy, Jonathan Sareno and Henry Katik po sa Jeddah. Lahat po ng mga kapatiran na tumutulong, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, sa ating conclusion, God's pattern on the church as to faith, practice, and officers cannot be altered or improved. Ang plano, modelo at plano na ibinigay ng Diyos tungkol sa iglesia, sa pananampalataya, sa mga gawain, pati mga opisyales, ay hindi po pwedeng baguhin at palitan. Kung whatever has been laid cannot be removed. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Christ is the chief cornerstone and all theirs are part of the spiritual building. Hindi mo pwedeng palitan ang nakalagay na. Kristo ay ang cornerstone, pinakasentro, mga apostoles po ang suporta, at tayo pong lahat ng Kristiyano ay kasama sa spiritual building church na itinatatag at itinatayo ng ating Panginoong Diyos. Sa pagtatapos po mga kaibigan ng mga kapatid, kung kayo po ay hindi pa kaanib sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo locally dito sa Baguio at sa ibang lugar, kayo po ay aming inimbitahan. You believe in Christ, believe in Him, that He is the Lord and Savior, and be baptized to be saved. Mark 16:16. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Acts 2 verse 38, repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins. Ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38. Kung kayo po ay desidido, kayo po ay aming tutulungan. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Today is the acceptable time, ayon kay Apostol Pablo, 2 Korintos 6:2. And finally, Jesus Christ is inviting you. Sabi ng Panginoon, Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, sapagkat bibigay ko kayo ng spiritual na kaligtasan at kapahingahan, sapagkat ang aking mga pabigat ay hindi po mabigat, ako ay maamo at kayo ay minamahal ko. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Maraming po salamat Panginoon sa ating leksyon na binigay ninyo sa amin. Maraming salamat sa iyong Biblia. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na bumaba mula sa langit, naging tao para iligtas kami sa aming kasalanan. Salamat sa aming mga sponsors, supporters, partners sa pangaral ng salita sa radyo, sa YouTube, at sa aktual na pangangaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, bendisyonan niyo sila, pati na rin ang istasyon na ito, na siyang pamamaraan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami patuloy sa pangangaral ng iyong salita. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Bendisyonan niyo po ang lahat na nakinig, lahat ng naod, at nawa ang iyong salita, inyong banal na Espiritu, ay patuloy na gumabay sa aming lahat. Ito pong aming dalangin, lakip ang pagpapatawa din sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. In Jesus' name, O Lord. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God victorious, sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.